The purpose of the new year is to have a new you. The greatest love of all is the love of God for you. Meron ako ipapakita sa inyo isang litrato. This spread out in the internet. Matagal na to. Dalawang baby, maliit na maliit. They come from Paul and Heidi Jackson. Ang pangalan ng twins na to, dalawang baby, si Kiri tsaka si Braille. Alam mo si Kiri tsaka si Braille, 3 months before term lumabas sila. At so 6 months lang sa tiyan. At alam mo ano nangyari? I want to share this before we read the Word of God. No? So, importante na nakita ko isang napaka-importanting mensahe ng Panginoon. Yung lumabas sila, 2 pounds lang. Pero si Kiri, mas malaki kaysa kay Braille. Si Kiri, 2 pounds and 3 ounces. Si Braille, 2 pounds lang eksakto. Ang si Kiri, malusog, ang lakas, and was growing very well. Si Braille, hindi. She was very weak. And you know, they were both in the incubators. Dalawang incubators sila nandun. And then what happened was, in one particular night, si Braille became critical. Na yung palpitation niya, ang bilis-bilis, breathing was very bad. Ang ginawa ng nurse, tinaasan yung oxygen sa incubator, hindi nangyari, wala nangyari. Nag-suction siya, no, sa breathing pipe ni Braille, wala rin nangyari. And then the nurse did something very unorthodox. She broke all the rules. Pinasok niya si Braille sa incubator ni Kiri. And the moment she closed the door, si Braille snuggled with her twin sister. At once, her breathing normalized. Palpitation became normal. Tapos, ang ginawa ni Kiri, yung mas malakas na baby, linagay niya yung kamay and embraced Braille. This happened in 1995. Ngayon, 13 years old na ang dalawang babae. Malusog, malakas. I share this to you because God calls us to put our arms towards one another because they are a source of healing. Sino sa inyo nayakap na sa araw na to, taas ng kamay? Yung iba, hindi pa. Yakapin niyo yung katabi niyo, sabihin niyo, salamat nandito ka. Alam niyo, minsan naiisip ko yung aking 60th wedding anniversary. 60th. 92 na ako noon. Yung misis ko, batang-bata pa, 87. Iniisip ko, nasa sofa kami, nakaupo. Tapos sasabihin ng aking 87-year-old wife, alam mo, love, hindi, a few years ago, hindi ganyan kalayo ang upo mo sa akin. So ako naman, uupo ng tabing-tabi sa kanya. Tapos sasabihin niya sa akin, alam mo, love, dati, a few years ago, pag ganyan ka kalapit, hinahawakan mo yung kamay ko. Ako naman, hahawakan ko agad yung kamay niya. Sasabihin niya sa akin, alam mo, love, a few years ago, pag ganyan yung kilos mo, you would use, di ba naalala mo yun? You would rub my back, kakagatin mo yung tenga ko, you would nibble at it. Ako naman, tatayo ka agad at lalabas sa kwarto. Sabihin niya sa akin, saan ka pupunta? Sasabihin ko sa kanya, kukunin ko muna yung ngipin ko, sandali. Naniniwala ko, we need people in our life that we will grow old with. Meron ka bang ganyan? Nasa Genesis po nakalagay, it is not good for man to be alone. And I'm not talking about marriage. I'm talking about family. I'm talking about friends. I'm talking about community. I'm talking about a circle of people that you can grow old with. Meron ka ba nun? Tanungin mo yung katabi mo, meron ka ba nun? Meron ka bang mga kaibigan, mga tao, kapamilya, kapuso? Meron ka bang mga taong you're gonna grow old with? Sabi mo sa kanya, tatanda tayo.
Basahin natin yung blessing number 9. Pakibasa. You get purified through the normal challenges of community life. Sirach chapter 2 verse 1. Pakibasa. My son, when you serve the Lord, be prepared for trials. Alam nyo, sa buhay, pati sa life, sa community, pati sa life, sa ating spiritual life, pati na rin yung married life, lahat ng larangan ng buhay, may 3 stages na dadaanin mo. Number 1, ang tawag sa stage na to, ecstasy. Pangalawang stage, disenchantment. Pangatlong stage, commitment. Ano ang first stage? Parang sa married life, di ba? Ecstasy. Pag kinasal ka, ecstasy. Yung nakikita mo yung bride mo talagang nagpapalpitate ka. Parang, ang ganda-ganda niya. Nakita mo yung honeymoon, no? Honeymoon, nandun yung babae, nakahiga, natulog nauna siyang natulog, tinitingnan mo, ang ganda-ganda niya, ang ganda ng kutis niya, from the moonlight outside the window, no? Nakikita mo yung sinag at ang ganda, tapos biglang humilik siya. Ano ang reaction ng isang honeymooner? Ang cute. No? Pero after 6 months, narinig mong humilik siya ulit. Anong sasabihin mo? Huy, gumising ka, kababae kang tao, humihilik. Nawala na yung ecstasy. You've gone to disenchantment. Ganun rin sa buhay spiritual. Naalala niyo ba yon yung first time kayo sa feast? O kaya yung Life in the Spirit seminar? O kaya yung, ang daming, no? Living in the Light, yung LSS, LLS, CLP, CLS, kung ano-ano, no? SSS, GSIS. Ang dami-daming mga, no, naalala niyo yun, yung unang pagbukas ng puso niyo sa pag-ibig ng Diyos, pag nag-worship kayo, ecstasy, stage 1. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit. Hindi niyo matapos yung kanta. Pero after a few months, after a few years, nasa disenchantment na. Wala na. Nag-worship kayo. Lord Jesus, we enthrone you. Yung utang mo. You are King, standing mamaya na. In the midst of us. Mamaya, huwag mo kalimutan. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship. Tapos uupo, sabihin sa katabi, pangit ang worship. Disenchantment. Nangyayari sa buhay married life, nangyayari sa buhay spiritual life, nangyayari sa community. Alam mo, sa ecstasy, pasok ka sa feast, pasok ka sa community, ang saya. Tatanungin ka ng kaibigan mo, kumusta yung feast? Ay, grabe, ang ganda. Praise the Lord. Lahat ng mga tao doon, parang mga anghel. Binabati ako lahat. Lahat ng tao parang kilala ako, parang touch to touch. Grabe. Ay, sobrang ganda. Yan. After a few months, after a few years, pumupunta sa disenchantment. Sasabihin ng kaopisina mo, kaibigan mo, kumusta yung feast? Okay. Okay lang. Ewan ko, pero mga plastic mga tao doon. Binabati-bati daw ako, pero hindi naman ako tinutulungan. Disenchantment. In ecstasy, everyone in community are angels. Dadaanin mo yan eh. Parang lahat ng tao anghel. Tapos dadaan ka rin sa stage 2. Lahat ng tao demonyo. Lahat ng tao mga may pangil at may sungay. Mga buwisit. No? Dadaan ka dyan. Pero hopefully, pupunta ka sa stage 3. Commitment. It's in commitment when you make a decision and say, hindi. Dito ako, dinala ng Diyos. At makikita ko, kung lahat ng tao sa stage 1, anghel, lahat ng tao sa stage 2, demonyo. Sa stage 3, lahat ng tao, tao pala. Tao pala. No? May kahinaan, may kalakasan. In stage 3, you make a decision and say, this is where God wants me to stay. And this is where God wants me to serve. I'm being fed, I'm being nourished, I'm being blessed, and I'm going to bless other people. Amen? Hindi ka naghahanap ng perfecto. Hindi. Hindi ka katulad ng isang mama, single man, naghanap ng isang perfect wife. Hanap siya sa lahat ng buong mundo ng perfect wife. Alam niyo, nahanap niya.
Isang magandang babae, na sexy, na ang galing magluto, na ang bait-bait, na madasalin, talagang perfect. Sinabi niya sa lahat ng kaibigan niya, perfect yung babae yun, liligawan ko siya. Linigawan siya, nabasted siya. Rineject siya ng babae. Tinanong ng mga kaibigan niya, bakit ganun? Sinabi niya, naghahanap siya ng perfect husband eh. Bakit ka maghahanap ng perfect community? Ikaw hindi ka perfect. Amen? Hindi ka tulad ng isang lalaki. Lapit siya sa isang parish priest niya. Sinabi niya, Father, yung prayer group ko, ayoko na. Ayoko na. Talagang mga tao doon, plastic. Yung mga tao doon, nakakainis. Buwisit ako. Father, lilipat na lang ako with your permission. Doon sa kabilang parish. Meron doon, may isang prayer group doon. Ay, grabe. Ang ganda-ganda. Doon na lang ako sasama, Father. Kasi ang perfect nila. Sinabi ng pare, naku, huwag ka sumama doon. Bakit, Father? Kasi pag sumama ka doon, hindi na perfect. Brothers and sisters, the perfect community that we long for is in heaven. Amen? Kaya kung gusto mo ng perfect community, mamatay ka na. Pero habang buhay ka pa, lahat ng community imperfect. Amen? As long as a community is still able to nourish you, as long as a community is still able to bless you, to meet God, and to give you all these 10 blessings, as long as a community is able to do that, then make a decision to be committed to that community. When you are part of God's family, at every week you come here, you receive incredible blessings. Alam nyo, you will only notice this if you stay in God's family for a long period of time. Ako, nakita ko to. Nung nagsimula kami, sinasabi ng nanay ko talagi, alam mo ba, Bo, many years ago when we started Light of Jesus Community, nagsimula kami dun sa Philcoa. Merong dun isang malaking gym, no? Tapos lahat ng tao dumadating dun. Puno yung gym. Pero alam nyo, napapansin ng nanay ko, sinabi niya sa akin, mga 12 lang ang kotse na nakapark. Ang dami-daming tao, 12 lang ang kotse na nakapark. Pero alam mo, habang dumadaan yung taon, hindi na magkasya ang parking space. Alam nyo, last year, we tried to bring the feast in the arena. Naalala niyo yun sa San Juan? 3 months lang tayo doon. Alam niyo kung bakit? Tanungin sa akin bakit? Kasi ang parking doon for 300 cars lang. 300 cars hindi napakasya. We need 600 cars. Parking slots for the feast. Grabe, no? Nakita niyo yun? Nagsimula ang community. Puno naman yung gym. Pero 12 lang. God is blessing people. God, I believe that when you receive the Word of God, you apply it in your life, lahat ng larangan ng buhay nyo, kailangan tatanggapin nyo ang blessing ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God will prosper you. Make a decision to be blessed in your spiritual life, in your emotional life, in your financial life, in your physical life, because it's not for you. It's for other people. It's so that you can bless other people. Amen? Meron akong kwentong share sa inyo. This happened in Tennessee. Merong isang maliit na bata, ang pangalan niya si Michael, 3 years old. I'm telling you a true story. Yung Michael na to, 3 years old, sinabi niya sa nanay niya, no? Tuwang-tuwa yung si Michael dahil sinabihan siya ng nanay niya, Michael, you're gonna have a baby sister. So yung nanay buntis. Alam mo si Michael, 3 years old, tuwang-tuwa. Araw-araw, kinantahan niya yung baby sister niya na nasa tiyan pa ng kanyang nanay. Araw-araw yun. Sinabi nga ng nanay, tuwing umaga, pagising niya, saka bago matulog, si Michael, kakantahin niya yung baby sister niya. But something happened. Premature ang birth ng baby sister. And nasa incubator. I began this talk with a story about a baby. I'd like to end it with another story about a baby. Nasa incubator yung baby sister ni Michael. For 1 week, sinabihan ng doktor yung magulang ng baby na yon.
yung magulang ni Michael, sinabihan sila, please be prepared for the worst. For 1 week, we're trying to see kung magiging healthier, magiging stronger yung baby, but it's not happening. Heart rate is very fast, breathing is not normal, unstable, lahat ng mga vital signs ng baby. Please be prepared for the worst. Alam mo, ginawa ng mga magulang, umiyak sila, but they had to be very practical. They prepared a baby room for the baby. Crib, laruan, damit. Ngayon, tumawag sa cemetery. Prepared a burial plot. Sakit, ano? Ang pait. Si Michael, during those days, the first week, laging tinatanong sa nanay niya, Mommy, when can I see my baby sister? The mother could not explain to Michael ano nangyayari. Na mamamatay na ang baby sister niya. Si Michael, kulit ng kulit. I want to sing to my baby sister. I want to see my baby sister. On the second week, the baby sister became worse and worse and worse. Until finally, the mother instinctively knew, teka muna, kung hindi ko dadalhin si Michael sa baby sister niya, hindi na niya makikita. Bawal sa ICU yung mga bata. Pinilit niya. Linigyan niya ng yung sinusuot doon sa ICU. Ang tawag doon. And pinilit niya. Sinabi ng head nurse, bawal po ang mga bata. Sinabi ng nanay, please lang. Pag hindi na niya makita ang kapatid niya, wala na. Last chance na niya. Dinala niya, maski hindi umuo yung nurse, talagang dinala niya dun sa incubator. Sumilip, no? Sumilip yung si Michael, binuksan ang incubator. Tapos, alam mo ginawa ni Michael? Simple lang. 3 years old. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. Alam mo, instantly daw. Ito yung true story. Instantly, breathing became normal. Instantly, palpitation ceased. Sinabi ng nanay, sinabi ng nurse, kumanta pa, sige, kumanta pa. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. Alam nyo, yung baby na yon survived. Why was that baby able to survive? Kasi meron siyang kapatid, meron isang kuya, kinantahan siya araw-araw. Galing, ano? You know how much we need one another? Maski yung mga taong katabi natin, yung mga kapatid natin, yung mga kaibigan natin sa community, na minsan marami tayong reklamo tungkol sa kanila. Tama? Pero maski na, ganun sila, tinitiis natin sila, kailangan natin sila para mabuhay sa mundong ito. Amen? Nakita niyo yung dalawang baby na pinaharap ko sa inyo before my talk? Nag-embrace sila. That's what we need. We need people around us to love us, to embrace us, to care for us. And that's what you get in a family. Ang dami taong lumalapit sa akin, sinasabi nila ito. Kung ano-ano sinasabi nila, Brother Bo, merong isang member tayo hindi nagtatights. Tanggalin na ba natin? Kung ano ng dahilan, Brother Bo, merong isang member sa atin community hindi na nag-a-attend. Ay, napaka-irregular. Tanggalin na natin. Meron isang lumapit sa akin, Brother Bo, merong dinalang member. Yung isang member natin, may dinalang kaibigan sa ating Living in the Light seminar. Yung ating, entry seminar, no? Hindi pala kasal. Hindi pala kasal. Living in. Tanggalin na natin. Huwag na natin tanggapin. Alam mo, lagi kong sinasagot sa kanila, ano ba tayo? Tayo ba ay para sa malalakas o para sa mahihina? We are here to love. And it is by loving that we welcome and heal people. Amen? Ang sagot ko sa kanila ganito. Through a story. A story I will tell you now. There is this church in the States. Tuwang-tuwa ako sa binasa kong kwentong na to. Yung simbahan na to, iba yung style. Pagkatapos mag-preach yung pastor,
May mga mag-share. Kung sino-sino, kung gusto mo tumayo ka at mag-share. Bigla naman sa isang Sunday, pagkatapos mag-preach yung pastor, may tumayo at nagsabi, alam nyo, hindi na ako naniniwala sa Diyos. May mga nangyari sa buhay ko, hindi na ako naniniwala sa Diyos. I'm an atheist. Tapos umupo. Yung mga tao, alam nyo, tinanggap yung mamang yun. Hindi pinalis. Natatawa ako nung nababasa ko yun kasi tayo, sa mga leaders na kinakausap ko, sa iba-ibang mga prayer group, basta hindi na lang nag-a-attend, tanggalin. Basta hindi nagta-tithe, tanggalin. Yung taong hindi kasal, tanggalin. Yung taong, naku, prostitute ba yan? Naku, wag tanggapin. Ay, naku, ano siya? Broken marriage, tanggalin. Hindi pwede, divorced yan. Ay, hindi pwedeng mag-serve yung, naku, corrupt government official. Naku, tanggalin. You know? Nakuha niyo yung sinasabi ko? Yung mamang yun, the basic tenet of being a Christian, hindi naniniwala sa Diyos. Tinanggap. In fact, the pastor was so curious. Kasi every Sunday nandun, maski hindi naniniwala sa Diyos. Yung pastor, tinanong niya yung mamang yon. Sinabi niya, brother, out of curiosity lang to, ha? Don't take it in any offensive way. Bakit ka nag-a-attend ng simbahan? Hindi ka na naniniwala sa Diyos. Ang sagot ng mama, kasi, ang pakiramdam ko dito sa simbahan na to, kaya ako nag-a-attend linggo-linggo, I feel loved. After 3 years, tumayo yung mama na yun sa harapan ng tao at sinabi niya, brothers and sisters, naniniwala na ulit ako sa Diyos. Ang goal ng pamilya ng Diyos, magmahal. Tumanggap ng makasalanan na tao. Amen?